Blessed Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. At the same time ay isang mabiyayang buong buwan ng June ang ating maranasan na ngayon ay pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin mula sa kanyang habag at kalinga. Minarapat din po ng inyong lingkod ang buong simula sa buwan ng June na ito ay ating muling bibigyan ng balik-aral sa pamamagitan ng ating online morning devotion ng Ground Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating mga mensahe na natalakay natin mula sa Gemilit Discipleship Journey o yung IDJ Level 1 hanggang Level 4. At ito rin po ay magsisilbing pagbabalik-aral. At ito rin ay magiging gabay dito sa mga hindi pa nakatapos at inyo pong sikapin na kayo ay makapanood every morning at welcome din po kayong mag-share at mag-comment para alam natin kung sino sa inyo ang mga naka-join, nakapanood at pwede nyo po itong balik-balikan araw-araw sapagkat ito ay nasa ating Facebook page ng ating Santa Rosa Gemilit Church.
So sa umagang ito, ang ating pong pasisimulan na aral ng Panginoon Diyos mula sa level 1 ay may pamagat na tara na magsama-sama, part 1. At ang ating pong batayan talata ay ating mababasa dito sa Awit 133 verse 1, at ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos: napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Salamat at purihin natin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Sa ating pong teksto ay maliwanag ang damdaming ipinahayag ng manunulat. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ito ay mga damdaming ibinunga ng pagkakaisa ng magkakapatid. Ang pagsasama-sama ng magkakapatid ay hindi lamang po isang ordinaryo at pang-araw-araw na gawain, kundi pagsasama-sama lalo't higit sa mga gawain para sa ating Panginoon. Ito rin po ay napakahalagang ministeryo ng pagdidisipulo ng ating Panginoon. So kaya tayo po ay saya at ito ay ating nagagawa sa ating mga banal na pagtitipon na tayo ay laging nagsasama-sama ng mga magkakapatid sa ating Panginoon. Mula po dito ay tingnan natin ang dalawang mahalagang ibinubunga ng napakaligaya at kaangahangang pagsasama-sama ng magkakapatid sa pagkakaisa. Una po, ang kapayapaang nagpapalakas sa bayan ng Diyos. The peace that strengthens God's people. Sa Psalms 133 verse 1, mula po sa New International Reader's Version 1998 edition ng NIV, ay ganito po ang pagkakatala: how good and pleasant it is when God's people live together in peace. Napakaganda po mga kapatid, sapagkat tunay na kahanga-hanga na ang magkakapatid ay laging nagsasama-sama lalo na sa pagkakaisa, at ito ay nagdudulot sa atin ng kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kanyang habag at kalinga. Ang wika nga po, ang isang bagay na nagaganap sa talatang ito ay maaring panghawakan at napakahalaga sa buhay ng isang tao, lalo na sa gitna ng napakabigat na sitwasyon at ilang mga nakalulungkot na karanasan ng buhay, sapagkat ito ay may dulot ng kapayapaan mula sa Panginoon Diyos at lakas ng ating Panginoon. God's peace or strength na sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon o panahon. Tiniyak po ng manunulat na si Haring David na sa kanyang karanasan ay nabanggit sa Awit 46 verse 1, na Diyos ang ating kalakasan at handang saklolo sa panahon ng ating kaguluhan. Ang mga panahon ng kaguluhan o times of trouble ay hindi ikababahala o ipanlulumo natin. Sa halip na tayo ay manlupaybay, mainam na kunin ito na pagkakataon upang mapahayag ang mapayapang pamumuhay sa pamamagitan ng kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Ang kapayapaang nagpapalakas sa bayan ng Diyos ay may natatanging katangian o distinctive characteristic na living together in peace. Ito ay pagpapahayag ng damdamin ng manunulat na nagdudulot sa kanya upang maranasan ang lubos na kaaya-ayang pakiramdam na napakaligaya at kahanga-hanga sa kanyang pagmasid, na sa kabila po ng maraming mga pagsubok na kinakaharap sa buhay ay nararanasan niya yung kalakasan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang unang diin na sinasabing distinctive characteristics ng living together in peace ay pinag-isa ang dalawa sa pagtutulungan ng magkakasama. The two were united in working together. Sabi nga po sa mga talataan katulad ng Ephesians 2:14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang patera na sa gitna ng nagpapahiwalay.
Ayon po sa ilang mga komentaryo at katulad ng awit ng pag-akyat o yung tinatawag na Psalms of the Ascents, kapansin-pansin na ito ay pinagsama-sama mula sa Book of Psalms chapter 120 hanggang 134. Sa ilang mga Bible scholars, sinabing ang mga pag-akyat o Psalms of Ascents na ito ay pinagsama-sama para sa mga layunin ng organization or organization purposes. Inisip ng ilan na ito ang dahilan sila na ginamit dahilan upang sila magkaroon ng special activities ng maligayang sama-sama at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Isang tao pong nagangalang Howard Wallace, ang pinakasikat na pananaw ngayon sa mga eskola ay ang salitang isinalin na to go up o pag-akyat ay nagmumula sa paggamit ng pandiwang kana upang umakyat lalo na para sa paglalakbay. Kaya sabi po sa Psalms 24 verse 3, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ibig sabihin po, ang mga awit para sa mga nagtatagumpay na katulad ng mga pilgrimage, alinman sa daang patungo sa Jerusalem o pabalik doon, ay maligayang naglalakbay. Katulad po ng sinabi sa Ephesians 4:12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo at Iglesia hanggang sa makamtan niya ang isang pananampalataya at pagkilala sa anak ng Panginoon Diyos. Napakaganda po mga kapatid, isa sa binigyan diin ng distinctive characteristics ng living together in peace ay pinag-isa ang dalawa sa pagtutulungan na magkakasama. Yung pangalawa po ay pagbibigay diin doon sa tinatawag na distinctive characteristics ng living together in peace ay itinumpak ang mga paa sa daan ng kapayapaan. Feet are set on the path of peace, kung saan ang lahat ay lumalakad parehong landas ng pagkakaisa na nagaanyaya sa mapayapang paglalakbay ng sama-sama. So parang tayo mga magkakapatid, tayo ay sama-sama sa isang landasin, naglalakbay tayo ng may kagalakan, pagkakaisa, nagtutulungan, ang isa o dalawa ay laging naroon ang diwa ng pagkakaisa. Ito ay dulot ng sama-samang magkakapatid at pagkakaisang pinapahayag ng salitang napakaligaya sa pagmasid. God's people living in unity is good and pleasant in the eyes of the Lord. Dahil dito, ang pagkakaisa at sama-samang magkakapatid ay maligaya at kahanga-hanga sapagkat ito ay daan sa pagpaparangal sa ating Panginoon Diyos, honoring God. At ito ay alam natin na patuloy na nabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, salamat po sa ating Panginoon Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng kaisahan ng Espiritu upang tayo ay laging magpahayag na tara na magsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, pagtutulungan bilang magkakapatid kay Kristo at ang ating paglalakbay na laging may galak ang ating mga puso na gumagawa tayo ng ating mga tungkulin, paglilingkod na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa unang bahagi ng aming pong tinalakay na tara na magsama-sama, kami po ay patuloy na nagpapahayag ng aming kaisahan, ng aming espiritu, ng panalanginan at paglilingkod na aming dinadalangin sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, ang aming mga kapatid na ngayon ay magsisipasok sa trabaho at yung iba pa na nagpapatuloy ngayon sa pag-aaral kung hindi pa sila bakasyon, ang iyo pong mayamang pag-iingat ang maranasan ng bawat isa sa buong maghapon na kanilang mga gagawin. Panginoon, ganoon din po
ang aming mga kapatid na iyong mga pinagaling. Salamat po. At may mga kapatid kami na patuloy namin sinasama sa panalangin na iyong paghipo ng kagalingan ay kanilang maranasan. Salamat Panginoon sa kasiyahan ng aming mga paglilingkod at kami ay lagi nagsasama-sama para po sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos at salamat din po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Mayo at Magyo.